Magandang araw sa inyo mga ka-diary. Nagpunta ako nung last week sa Manaoag ulit mga ka-diary, pero this time iba ang kasama ko. Ang mga katrabaho ko mga ka-diary, nakakapanibago lang kasi hindi ko kasama ang mga kaibigan ko sa barangay, pero lahat naman ng itinuro sa akin na culture ni Ate Myra about their religion mga ka-diary ay ginawa ko doon sa naturang simbahan ng Manaoag mga ka-diary, tulad ng pagsisindi ng kandila, pagdarasal ng taos-puso sa loob ng simbahan at magpasalamat sa mga natanggap na mga biyaya galing kay God, at higit sa lahat humingi ng kapatawaran sa mga kasalanan na aking nagawa. Ang kalamaitan na pinupuntahan ko sa Manaoag ay ang imahe ng malaking Jesus Christ at ang malaking Nazareno, kasi bigla ko naalala ang sinabi sa akin ni Ate Myra na bawat simbahan na aking napupuntahan dapat kaugalian ko na magdasal ng bukal sa aking puso at humiling ng bukal sa aking puso sa ating Panginoon. At ang nga ginawa ko habang nakikinig ang aking mga kasamahan sa simba, ako naman nagtungo sa isang part ng simbahan na kung saan nandun ang malaking Jesus at ang Nazareno. Although replica lang ito ng Nazareno, nagdasal pa rin ako sa imahe ng Nazareno. Alam ninyo kasi mga ka-diary, kahit born again Christian ako at iba ang paniniwala nila sa paniniwala namin, pero ang pinagkaparehas lang kami ni Ate Myra sa paniniwala na lahat ng bagay at ibibigay ni God sa atin basta magkaroon lang tayo ng faith kay God. Kasi kahit born again Christian ako tapos si Ate Myra ay Catholic, para sa akin kasi hindi iyon magiging hadlang para hindi maniwala sa kapangyarihan ni God. Habang nasa harapan ako ni Nazareno, nagpasalamat din ako sa kanya, dahil sa kanya mas lalo pang tumibay ang bond namin ni Ate Myra at lumago pa lalo ang friendship namin na dalawa, at nagpasalamat din ako sa kanya dahil pinatawad na ako ni Ate Myra sa aking mga kasalanan na aking nagawa. Pero bago ko makalimutan ay ibabahagi ko muna sa inyo kung papaano kami bumiyahe doon mga ka-diary sa meet-up point namin mga ka-diary ng 7:45 ng umaga mga ka-diary. Buong biyahe namin nasa loob lang kami ng sasakyan mga ka-diary, pero may mga stopover din kami na ginagawa mga ka-diary. Ang first stopover namin ay sa isang gasoline station. Doon bumili kami ng aking mga kasama ng tubig at umihi na rin kami doon sa gas station na iyon mga ka-diary. Namanghalang ako sa toilet nila doon mga ka-diary, kasi may ihiyan sila na para sa mga bata, and at the same time may lavabo din sila para sa mga bata doon sa comfort room nila mga ka-diary. Kaya sobrang na-amaze ako doon sa comfort room na iyon sa mismong gasoline station na iyon mga ka-diary. After namin mag-stopover, biyahe naman ulit kami mga ka-diary. Inabot kami ng 3 oras mahigpit sa aming biyahe mga ka-diary, papunta lang ng Manaoag mga ka-diary. Mabalik na tayo sa Manaoag mga ka-diary. After nila matapos ang mas doon, nagtirek lang kami ng kandila sa naturang simbahan na iyon tulad ng kinaugalian namin ni Ate Myra mga ka-diary. Sinamahan ko na rin ang hiling ang pagtirek ko ng kandila. Syempre mga ka-diary, puros kay Ate Myra ang kahilingan ko mga ka-diary, at hindi lang iyon, ipinagdarasal ko rin ang mga taong nakagawa sa akin ng mga kamalian mga ka-diary. Meanwhile, after nun mga ka-diary, binilhan na kami ng nag-sponsor sa amin doon ng mga pasalubong mga ka-diary tulad ng tupig. Naman talaga ang dinarayo sa Manaoag ng mga tao doon ang special kakanin nila na iyon. Madami nga kung binili na iyon sa akin ng nag-sponsor mga ka-diary. Syempre sobrang tuwang-tuwa ako mga ka-diary, kasi wala naman akong pera na pambili ng naturang kakanin na iyon mga ka-diary. Ang bukod tanging binili ko sa mismong pera ko is yung tinatawag nila na Manaoag candle nila mga ka-diary, na ang price ay 3 for 20 pesos mga ka-diary. Pagkatapos namin bumili, umalis na rin kami sa simbahan mga ka-diary. a few moments later. Nagtungo naman kami sa isang fine dining restaurant doon mga ka-diary, at sinabi sa amin ng mga kasamahan ko na mag-order lang kami ng gusto namin, kaya ang ginawa namin, mag-order kami ng sisig, bagoong rice, kare-kare, at sa drinks ko naman nag-order ako ng mango shake mga ka-diary. Ang masasabi ko lang mga ka-diary, sobrang sarap ng mango shake nila mga ka-diary, kakaiba sa mga natikman ko ng mga mango shake mga ka-diary, dahil sobrang lapot ng pagkagawa nila mga ka-diary, tapos sakto lang ang tamis niya mga ka-diary, at ang mango bits na nilagay nila doon ay sobrang dami at sakto lang ang size niya mga ka-diary. Comment kayo sa baba kung ano ang tawag sa edible leaf na nilagay nila dito, dahil hindi naman amoy mint ang nilagay nila na dahon, hindi rin amoy basil, kakaiba kasi ang amoy niya mga ka-diary.
Kasi sa ibang mga restaurant na aking pinupuntahan na may nilalagay silang dahon, ang makikita mo na madalas ay mint leaf mga ka-diary, at hindi siya mukhang mint leaf, kaya na-amaze din ako sa kanila na sobrang effort nila na magmalagay pa ng dahon sa mga shake nila mga ka-diary. After namin kumain mga ka-diary, umuwi na rin kami at kung binili ko na tupig at kung kandila na galing Manaog ay ibinigay ko as pasalubong kay Ate Myre mga ka-diary. Mahilig kasi sa mga kakanin na ganon mga ka-diary, at kung kandila naman kaya ko binili kasi para sindihan niya doon sa kanyang altar sa bahay nila mga ka-diary. Kasi may altar kasi si Ate Myre sa mismong bahay nila, kaya binilhan ko siya ng kandila sa Manaog. Hanggang dito na lang mga ka-diary ang video natin for today mga ka-diary. Pipilitin ko na matapos ang birthday celebration ni Ate Myre mga ka-diary, bagamat late na mga ka-diary, upload ko pa rin ito sa ating channel. Syempre ako ang mag-voice over sa mismong birthday ni Ate Myre mga ka-diary. Please don't forget to like, share and subscribe. Salamat po.